Naku po, lagot na China mga tol dahil ngayong taon na to, 2025, target na mga tol ng Pilipinas. No, nakasuhan na ang bansang China dahil sa kanilang paninira no sa ating karagatan. No, kakasuhan na daw mga kapatid ng Pilipinas ang China. Iniisip na lang nila kung saang international platform nila isasampa yung kaso. So alamin natin tong balitang to mga tol mula rito sa GMA at mamaya-maya ay panoorin din natin yung balita na meron daw barko, panibagong barko ng China na lumalapit na mga tol sa dalampasigan ng Zambales pa rin pero naitaboy ng ating PCG. Alamin natin yung balitang yan mamaya. Pero sumulan muna natin dito, no? Ang sabi rito sa report mga kapatid, gobyerno ng Pilipinas target maihain. Ngayong taon, 2025, ang kaso doon nga kaugnay no, sa mga ginawang paninira ng China sa ating mga karagatan. No? Pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea no, dahil umano sa mga aktibidad ng China. Yan ang sabi ni DOJ Secretary Remulla. So bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre makisali ka rin sa ating komentaryo mga tol. Pwede ka magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Malapit na magpasya ang Pilipinas kung saang international platform ihahain ang kaso laban sa China kaugnay sa pinsalang dulot ng mga aktibidad dito sa yamang dagat sa West Philippine Sea. Tayo kasi may jurisdiction doon. Yun ay naaayon sa batas. Exclusive economic zone natin. At kung naaalala ninyo mga tol, yung nakita natin talagang napakalawak na mga dead corals ang itinambak ng China doon sa may Escoda Shoal. At ang iniisip nga natin, ang hinala natin mga tol, ang hinala ng Pilipinas ay may balak ang China na mag-reclaim ulit ng isla. Kaya pinabantayan natin yan mga tol. Isa yan sa mga isasampang kaso sa China. Saksi, si JP Soriano. Yan o. Ito yan o, 2024. Courtesy Dr. Jonathan Anticamara, UP Institute Biology. Yan o, mga dead corals yan o. Ecological disaster ang tawag noon ng ilang eksperto sa pagkasira ng mga coral sa Biruin mo no, dapat tayo pinakikinabangan natin tong mga to tapos sinisira lang ng ibang bansa. Escoda Shoal na mahigit 70 nautical miles mula sa Rizal, Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa gitna ito ng napaulat na reclamation activities umano ng China roon. Dati nang sinabi ng DOJ, maghahain ang gobyerno ng Pilipinas ng environmental case dahil sa pagkasira ng yamang dagat sa West Philippine Sea. At sa ulat ngayon ng Reuters, sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, malapit nang magpasya ang Pilipinas kung saang international platform maghahain ng kaso. Ani Remulla, maraming ebidensyang nakuha ang Philippine Coast Guard at Siguro kompleto na no, yung ebidensya na kinakailangan natin at ngayon na lang ay pinagpapasyahan na lang kung saan ngang international platform natin ihahain etong kasong to. ang kaso. Ani Remulla, maraming ebidensyang nakuha ang Philippine Coast Guard at iba pang ahensya. Posible ngayong taon ihain ang kaso na maghahabol daw ng danyos. Pagbabayarin ng Pilipinas ang China mga tol. This is a civil case. We look for damages. We want to be awarded damages for that. Ngayong araw, nagkausap naman sa telepono sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at bagong US Secretary of State Marco Rubio. Eto, dito mga tol, pahiya talaga yung isang professor mga tol na sinasabi niya na posible nga daw na magbago ang policy ng Amerika dito sa Pilipinas at posibleng iatras o baka iatras no, ng administrasyon ni Trump itong suporta sa Pilipinas dahil nga hindi daw gusto ni Trump yung mga ganitong klaseng kaguluhan. No, eto na, no? Panibagong mga tol, panibagong administrasyon na to at bagong US secretary to ang nagsasalita at nagsasabing ironclad pa rin yung commitment ng Amerika sa Pilipinas, mga tol. Hindi na to kay Biden, Trump administration na to. Secretary Enrique Manalo at bagong US Secretary of State Marco Rubio. Ayon sa US State Department, pinag-usapan ng anilay delikadong mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea na nakakaapekto sa stability sa rehiyon. Totoo naman eh.
kahit na patuloy na sinasabi ng China, mga tol, 'di ba? At tayo pinagsasabihan nila na dapat daw maging committed tayo, ang Pilipinas, maging committed para mapanatili daw ang peace and stability dito sa region, dito sa Indo-Pacific region, mga tol. Ang totoo, mga tol, sila naman talaga gumagawa ng mga tensyon at kaguluhan dito eh. Doon pa lang makikita mo sa pagpasok ng mga barko nila malapit sa mga dalampasigan natin, di ba mag-create ng tension yun? Oh, teka, teritoryo na ng Pilipinas to, ba't kayo nandito? O, di ba? Anong pakay nyo rito? Doon pa lang nagdudulot na ng tension yun eh. At taliwas sa international law, anila ironclad o matibay pa rin ang commitment ng Amerika sa Pilipinas Hindi na Biden to Trump na to. sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kung saan obligado ang dalawang bansa na ipagtanggol ang isa't isa sa oras na magkaroon ng armadong pag-atake. Sabi naman ni Manalo na pag-usapan nila ni Rubio ang kahalagahan ng alyansa ng Amerika at Pilipinas para sa seguridad at ikauunlad ng Indo-Pacific region. Umaasa raw si Manalo na mapanatili ang matibay na relasyon ng Amerika at Pilipinas. Mahalaga kasi yung ano natin, mga tol yung location ng bansa natin Kumbaga strategic location nga ang tawag, 'di ba? Para mapanatili, mga tol, ng Amerika yung kanilang control na pigilan ang China sa pag-expand ng kanilang mga militar, mga tol. Kasi isa yan sa pinipigilan nila dahil sakit ng ulo nga nila yan, mga tol Wala silang tiwala na etong bansang to ay gagawa ng kabutihan sa mundo. Makikita mo pa lang yung mga ginagawa nilang aksyon na parang gustong angkinin yung buong mundo, mga tol 'di ba? So pinipigilan nila 'yon. Kasi medyo threatening yung ginagawa ng China. Napakabilis nilang gumawa ng mga nuclear arsenal nila, 'di ba? Tapos masyado silang agresibo sa mga karagatan. Gusto nilang kontrolin yung buong South China Sea ito yung daanan ng mga kalakal 'di ba, yung mga barko? Sa ngayon, binabantayan pa rin ang mga Chinese ship na nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. You do not possess any legal authority to patrol inside the Philippine Exclusive Economic Zone. Noong Martes, ang BRP Suluan ng PCG ang nag-radio challenge sa mga barko ng China na nasa 60 to 70 nautical miles mula sa Zambales. Paano mo masasabi yung peace and stability kung ganyan kalapit ang nilalapit mo sa ibang bansa, no? Threat ka na niyan Biruin mo, Coast Guard ka, supposedly dapat nandoon ka malapit sa bansa mo, binabantayan mo yung mga coastal area ninyo, yung karagatan ninyo doon. Napakalayo mo na, boy. Ang lapit mo na sa Pilipinas, 60 nautical miles ka na no? Buti na lang meron din tayo mga PCG na pinoprotektahan yung ating mga karagatan, di ba? Napakalapit na nito, mga tol, sa dalampasigan ng Zambales. Pinalitan na ito ng BRP Cabra na itinuloy rin ang pang-radio challenge sa mga barko ng China Coast Guard. Buti nga radio challenge lang ginagawa natin Nakipagpulong na rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro kay U.S. National Security Advisor Mark Waltz. Ayon sa Defense Department, umaasa ang team ni Waltz na dadami pa ang mga aktibidad para sa mutual security bilang suporta sa malayang Indo-Pacific region. Batay sa ulat ng Reuters, nasa Pilipinas pa rin ang Typhoon missile system ng Amerika. Pero inilipat, no? Inilipat mula sa Lawag patungo sa ibang bahagi ng Luzon batay sa ulat ng Reuters, pero hindi sinabi kung saan. Inilipat daw ito mula sa Lawag, Ilocos Norte patungo sa ibang lokasyon sa Luzon. Okay yan, para at least hindi alam ng China kung saan nakapwesto yan. Idineploy ito noon sa Pilipinas para sa military exercise noong 2024 at kayang magpalipad ng missile patungong China at Russia. Abot hanggang Russia, China. Mula sa Pilipinas. Giit ng China, delikado, irresponsable at nanguudyok lang ng arms race ang pananatili ng typhoon system sa bansa. Biruin mo, no? Anong karapatan nila para magsabing delikado? Nag-uudyok lang ng arms race itong ginagawa ng Pilipinas. Alam niyo palang delikado Ba't kayo gumagawa ng nuclear weapon ninyo? Diba? Ba't kayo gumagawa ng mga nuclear warheads? Doon sa typhoon, mga tol, ang sinasabi nila delikado daw, 'di ba? Pero doon sa ginagawa nilang pagpapapunta ng mga barko nila sa karagatan ng ibang bansa, anong tawag doon? Friendly visit.
Ito mo talaga kalokohan nito mga Chekwa, no? Kaugnay naman sa pulong ni Rubio at Manalo, sabi ng China walang karapatan ang Amerika na makihalo sa maritime issues ng China at Pilipinas. Paano walang karapatan may mutual defense treaty nga? 'Di ba? Sa kaalyado ng Pilipinas 'yan. Anong karapatan nyo para pigilan niyo 'yun? 'Di ba? Ganun din naman kayo nakikipag-alyansa din naman kayo sa Russia. Nakikipag-alyansa kayo sa North Korea at kung saan nyo pa gustong makipag-alyansa. Hindi naman kayo pinapakialaman ng Pilipinas. Bakit yung Pilipinas pinipigilan ninyo makipag-alyansa sa ibang mga bansa? Para sa GMA, Kulit no? So ito, panoorin naman natin tong report mga kapatid mula pa rin sa GMA. Barko ng China na lumalapit sa baybayin ng Zambales na itaboy ng BRP Cabra ng PCG mga tol, no? Bagong balita pa lang to mga kapatid, panoorin natin to. Naitaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na umaaligid at papalapit sa baybayin ng Zambales. Kinumpirma naman ni Papalapit sa baybayin ng Zambales. National Security Advisor Eduardo Año na pinag-uusapan na ang pagsasampa ng bagong kaso laban sa China. At nakatutok si Rafi Tima. Ito lang panoorin natin yung tungkol doon sa pagtataboy. Mula sa lapit na 60 kilometers sa dalampasigan ng Zambales sa mga nakaraang araw, naitaboy na raw ng BRP Cabra ng Philippine Coast Guard ang nanghihimasok na barko ng China Coast Guard. Good job, no? Good job sa pagtataboy. Saludo sa ating mga magigiting na Coast Guard. Bukod sa pagmamaniobra para harangan ang dayuhang barko, oras-oras din umano ang radio challenge ng BRP Cabra. Patuloy na gagawin natin yan. Hindi natin papayagan na magbago sila ng norm. Ginawa ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año ang pahayag sa launching ng isang comic book tungkol sa West Philippine Sea. Wow, may ganyan. Good. May ganyan. Pinamagat ang The Stories of Teacher June. Isa itong proyekto ng National Task Force West Philippine Sea at pinangunahan ng Philippine Coast Guard West Philippine Sea Transparency Office. Maganda yan para sa mga kabataan pa lang, no, na ituturo na agad yung tungkol dito. Tungkol sa mga nasasakupan ng ating bansang Pilipinas, mga tol. Dapat sa mga bata pa lang na ituturo na yan. Mas maganda, bata pa lang, naiintindihan na ng mga kababayan natin kung ano ang West Philippine Sea. Para sa ganon, matuto ang lahat na ipaglaban natin ito. Good job, no? Magandang proyekto yon para ng gobyerno natin. Kinumpirma rin ni Año na pinag-uusapan na sa National Maritime Council at NTFWPS ang pagsasampa ng panibagong kaso laban sa China. Nasa proseso raw sila ngayon ng pangangalap ng ebidensya. Gusto rin sana natin tumulong din pati yung mga ibang like-minded states, yung kanilang mga experts, scientists nila sa pag-investigate para mas matibay yung kaso kung itutuloy man natin yung pagkaso. Naging matagumpay ang pagsasampa ng kaso laban sa 9-line claim ng China noong 2013 matapos katigan ng UN Arbitral Tribunal ang posisyon ng Pilipinas. Oo, panalo tayo noong 2016 pero hanggang ngayon mga tol, hindi natin masyadong nagagamit. O naipapakita natin na iwawagayway natin sa China pero magpahanggang ngayon, 9 years ago na, diba, hindi pa rin siya kinikilala o nire-recognize ng China. Pero bagamat nanalo ang Pilipinas sa kaso, lalong tumindi ang panggigipit ng China. See? Nito lamang umaga, batay sa monitoring ng maritime security expert na si Ray Powell, 2.5 oras na binuntutan ng 4 na Chinese militia ships ang 2 barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na nagpapatrolya noon sa Pag-asa case. Para sa GMA Integrated News. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa mga balitang to na napanood natin mga tol? Pwede ka magbigay ng iyong komentaryo, ng iyong opinion at ng iyong saloobin sa comment section natin sa ibaba. Para sa akin maganda yung yung ginawa nilang libro para mga bata pa lang alam na agad ang tungkol sa West Philippine Sea, di ba? Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Shobal D. Peace out.